Pinagpalang araw nga po sa inyong lahat mga ka-viewers, at sa araw nga pong ito ay i-share ko po sa inyo kung ayon po sa aking pananaliksik kung paano po malalaman kung totoo ba o hindi ang inyong nabiling honeybee o pulot. Ito po kasi nakabili po kami ng honey, ayan po. 250 lang po ang itong isang bote niya po. At nag-search ako kung paano ito malalaman, at base sa mga video na napanood ko ay sabi daw dapat daw bumubula yung sa ibabaw. So pag tiningnan po siya, ayan po, bumubula naman po yung ibabaw niya at may nagbabubbles po sa parting bandang ibabaw po niya, ganyan. Ayan po, ayan, bumubula po siya. At parang may spark na makintab. Legit daw po yan na honeybee. Pag ganyan. So, isa pa daw po na pag-testing kung totoong honey ay ilalagay daw po sa posporo. At kapag sumindi daw po, kahit daw po binasa ito ng honey itong posporo, ayan, kapag sumindi daw po ay legit daw po ang honeybee yan. Kaya try po natin mga ka-viewers. Testingin po natin kung totoong honey to. Try natin lagyan ng konti lang, yung tamang mababasa lang yung posporo. Ayan po. Tapos pag-amoy din dapat amoy ng nectar. Kung nakaamoy na po kayo mga ka-viewers ng nectar, yung katas po na nanggaling sa bulaklak, amoyin nyo po yan. Kapag kasing amoy po nun ay legit pong honeybee yan. Kaamoy nga po ng nectar. Yung sa bulaklak ng sinatawag na santan, yun, kaamoy po siya. Yan, nabasa na po mga ka-viewers. At itatry natin kung sumindi siya. Pag sumindi siya, another legit test na naman to. Ayan, sumisindi nga po siya mga ka-viewers kahit binabad natin sa honey. Sumisindi po talaga siya. Ayan, sumisindi po mga ka-viewers. At kapag hindi daw po sumisindi, ibig sabihin it's either hindi po siya pure honey, may halo na po siyang asukal or may halong tubig. Kasi ang iba pong mga manloloko, hinahaluan to ng asukal at tubig. Another pa, kapag yung asim level niya dapat hindi ganun kataas. At kapag nilasahan nyo siya, parang may yung basta parang may mararamdaman kayong kakaibang pakiramdam na talagang sa honey lang talaga yun. Yan, lasang-lasang nectar nga. Yan, hindi rin gaano kataas hindi rin siya gaano maasim. Ito po ay honey ng pukyutan, or yung uri po ng bubuyog na malalaki po, yung may itim, kulay itim at malalaki. Iba-iba rin po kasi yung uri ng bubuyog at iba-iba rin yung lasa niya. Pero same po, pare-parehas din po na kapag binasa mo yung posporo, katulad po nito mga viewers. Another test po, ulitin po natin. Kapag binasa mo po siya, ayan, basang-basa po yan mga viewers. Ayan, basang-basa na po yan ng honey. Tapos pag sumindi daw po yan, ibig sabihin legit na legit yung honey. Pure honey daw po. At ayan, sumisindi naman po talaga mga viewers. Aray, mainit. Legit po siya. At kapag ayan, may bula-bula po sa ibabaw, legit po yan. Ito pa po, isa po pong test. Kapag napasarap po mga ka-viewers itong binigay sa atin ng avocado, ay mas lalong legit po yan. Try natin mga ka-viewers kung sasarap tong avocado dito sa nabili nating honey. Try nyo na rin itong mga ka-viewers.
Ay, dami. Pero pala mga ka-viewers, kapag pure honey po talaga mga ka-viewers, wag na wag po kayong iinom ng napakaraming honeybee kasi sabi nila, ito daw ay nakakalasing or nakakaantok kasi na-try ko na ito mga ka-viewers dati. Yung namuhag po kami, nampuhag po kami ng bubuyog. Tapos yung nakuha namin na honey, as in kinain ko po, ang dami po nang nakain namin. Tapos yun po, hindi ko po namalayan na tulog na po ako at nagising po ako ng hapon na. Yun po, tulog na tulog. Basta, pero ano siya, nutritious po ito mga ka-viewers. Lalong-lalo na po ang may ubo at sipon ng inyong mga anak. Lagyan nyo lang po ng kahit isang kutsarang honey at 3 kalamansi or lemon lime. Yun po ang ipainom nyo po sa inyong mga anak at makakagamot po siya sa ubo at sipon. Ito mga ka-viewers, ngayon po ay wala man po tayong ubo at sipon. I-try ko na lang po itong avocado with honeybee. Sobrang sarap mga ka-viewers. Legit po talagang honey. Ano lang mga ka-viewers yung tips na share ko po sa inyo na pwede nyo para malaman nyo kung totoo bang honey yung nabili ninyo or pure honey po talaga yung nabili ninyo. Sarap. Try naman natin mga ka-viewers sa santol. Nanguha ako kanina mga ka-viewers ng santol. Itabi ko na muna itong avocado kasi hindi ko ito mauubos. I-share din natin sa iba. Try natin sa santol with honey. Ito mga ka-viewers, yung santol nga po pala mga ka-viewers. Dito sa amin mga ka-viewers ay ginugulay yung balat nito. Ginugulay sa amin at yung buto niya, siyempre bawal to lunukin mga ka-viewers. Mag-ingat po kayo kung kakain kayo ng santol. Huwag kayong lulunok ng buto nito. Kasi marami nang nadisgrasya nito, nabulunan. Try natin yung honey with or santol with honey. Kasi nagtaka ako mga ka-viewers, yung binenta to, bakit ang mura? 250 lang. Sa iba, umaabot to ng sobra 300 pesos or 400 yung isang buti nito. Ito ang mura shoutout nga pala sa nagbenta nito sa amin, si Melvin Lupera. At yan, shoutout po sa iyo Melvin Lupera, Kuya Victor Lupera, and Paidi Inong Lupera sa napakasarap at pure honey na inyong binenta at napakamura pa mga ka-viewers. Bibira na lang po tayo makahanap ng gantong bote, 250 lang. Pure honey po talaga, legit na pure honey. Maraming salamat sa inyo. Tingnan natin tong santol with honey. Harap mga ka-viewers. Ito po mga ka-viewers, isa pang test. Kahit anong maasim na prutas, kapag nilagyan mo ng pure honey, pag pure honey po talaga yan, nawawala po yung asim niya. Pero pag asukal lang po talaga, pag hindi pure, may matitikman ka pa rin po ng asim after mo maubos yung lasa ng asukal. Ito wala po talaga. Ganun kagaling ang honeybee. Kakain kayo mga ka-viewers ng santulog, yung lulunukin yung buto. Delikado po yan, lalo na po sa bata. Tapon lang natin yung buto kasi tutubo pa yan. At pag tumubo tong buto na to, maraming henerasyon ng tao ang manghihinabang dito. Sarap. Mga ka-viewers, share ko lang sa inyo yung paano malalaman kung totoo ba ang honey. Maraming salamat po sa panonood nyo. Maraming salamat sa mga aktibong followers. Try nyo rin po ang avocado with honey at santol with honeybee.